Nasa briefer po ninyo, you stated that the weapons not deemed functional by the IDB will not be considered as official decommissioned weapons. If that is the case, why did you consider the 4,625 surrendered firearms as official decommissioned weapons, having stated that they were already unserviceable and in rusty condition? Madam, they are all serviceable. So you're saying now that in fact they're all serviceable. The transcript indicates that you had agreed that they were unserviceable and rusty. So that is no longer the case. Is that correct? Yes, madam. Yung lahat po na na-turnover sa IDP po, madam, Are all serviceable. Or all serviceable. Yung mga itinatanggal po na hindi po sinasama po doon. So, so there is a mistake, therefore, in the transcript. Mr. Hovland is nodding his head as well. Maybe know the status. I think you've said something about it earlier. What is the status of the 4,625 decommissioned weapons? Since you are saying that they're still serviceable, you also mentioned that they are temporarily stored in Camp Abu Bakar. Yes, madam. How long have they been stored there? 5 years na po to. Bakit 5 years temporary pa rin ang storage dyan sa Camp Abu Bakar? That's the request that we are asking for the implementing panel to immediately put for the disposal of these firearms. And we are now undergoing the process. Ang bagal naman po. 5 taon, nandun pa rin temporary storage. Yes, madam. Bali po kasi yung sa proseso po ng na napag-agrihan po kasi, madam, is we will finish first the phase 4 of the decommissioning before all the firearms will be put beyond use. Pwede lang ipaliwanag, 3 uri ng pagsusurrender ng firearms ang binabanggit natin. Tama po ba? So unang-una, itong decommissioned firearms. Yes, madam. That you said were organic to the organization of the MILF. Yung ikalawang uri ng baril, ang sinasabi ninyo, andito naman ito sa Salwe. Ibig sabihin, yung Small Arms and Light Weapons Program, yes. Eto na yung privately owned by the MILF. Ngayon, ano na nangyari dito? Kasi ang alam ko, ito yung magaganda. Ito yung maaayos at talagang matitinding mga baril. We are still in the process of the SAL through the... Una, sabi ninyo, lahat ng privately owned irerehistro dyan sa Small Arms and Light Weapons. Kayo rin nag-report na, ito yung submission ninyo. Binabase ko lang sa binigay ninyo sa amin. Yes, madam. Ang ginagawa po namin dito po sa Small Arms and Light Weapons, it is being localized at the province, madam. So asan sila, saan nangyari yan? Kasi wala pa nakakabalita. Tinanong ko lahat ng mayor at governor, walang nakakaalam. In Basilan, we were able to register 4,500 firearms, madam. Miski si Governor Jim nagre-reklamo sa kabagalan din ng ating decommissioning. So parang wala pa rin yung small firearms na yan. Meron na ba? Madam, yung sa ano po, kaya po ngayon, we are now implementing the localized normalization implementation. Oo nga, pero... For the provincial governor to be As involved. late as November, all the governors complained. Di po ba? So, yung ikatlo, so 3 klaseng surrender ng baril yan, tama po ba? Unang-una, yung decommission proper, MILF organic guns. Ikalawa, yung mga baril na sariling pag-aari ng mga MILF combatants, small arms and light weapons na napakalabo pa unless you are able to report to us these supposedly pilot areas. Ikatlo, yung balik baril. Tama? Lahat yan ini-implement ba sa BARM? Kasi may balik baril rin na binabanggit dito na mas mababa ang halaga at simpleng-simple lang ang proseso. Walang transitional cash grant. Yung sa balik baril po, sa ano po yun sa ma'am, sa CPP-NPA po natin na ini-implement. Wala po sa ano. So, wala yan sa BARM. Wala po. Kasi nabanggit rin dito na naiiba ito sa balik baril. So, walang balik baril whatsoever sa buong BARM area. Tama po ba? It is not under po yan. Yung can we please clarify? Kasi yung ibang nag-surrender ng baril, ang sinabi sa kanila, balik baril lang kayo, hindi kayo kasali dito sa 100,000. Yes po, doon po sa 40,000 na combatants, meron po tayong 7,000 na organizationally owned firearms na for the MILF.
Kasi tatlo po yung category ng firearms na Kaya nga tinatanong ko kasi napakalabo po, pati mismo yung decommissioned combatants, baka naman na nabubukulan na yung mga yan dahil sinasabi sa kanila, balik-balik lang kayo, hindi pa kayo kasali. O kaya yung sa small arms lang kayo, hindi pa kayo kasali. Paano ba talaga? po sa dalawang kategory ng baril na hindi kasama po sa decommissioning. Ito po yung individually owned firearms. Ito po yung i-address po sa SALW program. Na So inaamin po ninyo na wala pa. Etong privately owned firearms, nakakalat pa rin yan sa buong BARM kasi wala pa. We started po yung SALW program last year po, nung last quarter, and we pilot that in Basilan po. So nakailam na po ang na-surrender o na-rehistro? We already have around more than 4,000 stenciled firearms for the SALW program po. Are you able to register them under the PNP as Senator Bato and I well know? Yes, O ma'am. confidential rin yan? The AFP and the PNP in Basilan are involved in this LNI program po. So it's more or less looks like a regular gun registration effort. As Yes we po. know it. Yes po. And we'll be doing that similar program in some other provinces of the BARM. So nakaka 4,000 na kayo. Yes po. So you're saying may 4,600 sa decommissioned organic MILF plus another 4,000 na privately owned. Tama ba yun? Yes, ma'am. Sa Basilan po, ma'am, nakapagano po tayo. Even yung sa transformation ng MNLF, nakagawa na rin po tayo ng stenciling. So for the Basilan, considering ito ang naging pilot namin, and then we will be having sa Lanao del Norte and Lanao del Sur next. Ang naano po natin sa Basilan is more or less 4,500. Doon sa MNLF po, meron po natin na stencil na 1,800 na po. Nakangiti na si Senator Tulfo. Parang marami na tayong baril. Pwede bang mag-report kayo niyan? Kaya nga, Senator Amy, isang follow-up question na. Ano pong guarantee may bibigyan nyo sa amin na ito mga na-surrender na firearms, 4,000 something, ay hindi po na-recycle? Kasi sabi nyo kasi confidential, kaya lalo ako nagdududa ngayon. Kung saan po, hindi po talaga ma-recycle dahil kasi yung pong yung na-decommission po na 4,600 firearms. Nakalocate po sa mga tinatawag nating mga van, mga talagang... Pero nga po, how secured are those weapons? They're very secured, Your Honor. Actually, it is being inspected. Kaya nga po sa susunod na hearing, kahit kung gusto nyo confidential, executive session tayo, para makita namin Yes, na talagang secured yung mga baril na yon. Yes, Your Honor. That's why. Maybe we can also invite your staff to be there. And then can you start the process disregarding yung sabi may pag-uusap confidential? I'm not gonna listen to him because Actually, we're sir, talking about the law of the land, like what Senator Amy did mention. Yung pong mga baril na sinorender, I want it put in a database yes, which will be accessible to the PNP, the AFP, and then the NBI. Yes, Your Honor. Okay? Well, no more confidentiality here. I don't want it to be confidential. Kasi meron nga binanggit Senator Amy na batas natin. So, mababaliwala po yung mandate ni Mr. Hovland at kung sino pa yung mga kasama niya, Mr. Hovland et al., mababaliwala po yun. Yes, So sir. therefore, during sa next hearing, you start giving us a list, serial numbers of those 4,000 weapons, Yes. 4,000 or more weapons, and then I want that accessible by the for the AFP, PNP, and NBI. Yes, Your Honor. For your information, sir, yung pong temporary storage po nun is being guarded by the First Marine Brigade. Okay, okay ako dyan. First Marine Brigade. Okay, pero again, sir, dapat yun po ay naka-register. Yes, sir. Yes, sir. Lahat yun, and then with pictures and all. Yes, Your Honor. Okay, wala pa ho ba kayo nababalitaan na yung mga baril na nandun sa loob ay Wala po, Okay, Your Honor, okay. kasi po talagang sir, yun, well maintained by the BMAT. Nandun rin po yung po natin yung JPST. Yung JPST po natin, yung Joint Peace and Security Teams, meron pong military doon, may PNP, at saka meron pong MILF. okay. Sila po ang nagbabantay po ng SASA. Isang tanong na lang, doon pa ako curious, yung Tommy gun, Thompson, Carbine, and Garand, meron pa bang ganun baril ng mga MILF? Alam ko, Sir, maliliit na porsyento po yung actually, sir. Ha? Maliliit na porsyento. kasi baka naman po yan ay kung saan lang pinulot yan para makolekta ng 100,000, and then what guarantee do we have na yung 100,000 ay binigay natin, ibibilin ulit nilang panibagong baril? Kasi
Di ba meron silang baril. For personal use ko to, hindi ko to surrender. However, you give me 100,000 kasi kasama dun sa usapan. Then, what is the guarantee na yung 100,000 hindi niya bibili ng another baril, dadalawa ng baril niya? Sir, there is a monitoring we have a body monitoring the How can you monitor 26,000 combatants, sir? actually sir meron tayong proseso sir na yung mga campus sir minomonitor natin always visit them. Maybe No, we what can- I'm- monitoring the firearms, sir. What I'm saying. Kasi, di ba, marami sa kanila, mga ilan po doon sa tansya ninyo, yung bang tumanggap ng 100,000 pero hindi niya turn-over yung kanyang baril. Mga ilan po sila, dahil sinabi niya, personal use niya yon. Ilan po yun? How many are they? Approximately, more or less. Doon po sa mga may personal po, wala po kaming record doon because we are still undergoing po yung proseso ng inventory din ng mga Pero dapat, personal. dapat sir, meron na kayong record nun kasi tumanggap na sila 100,000 di ba? Every time na nabibigyan sila 100,000, may katapat dapat na baril. Kung minsan yung iba walang katapat na baril pero nag-explain nga lang na wala akong may surrender na baril sapagkat meron yung baril kong ito ay for personal use. So dapat po i-register yung baril na for personal use. At yung tanong ko ang kanina, so anong guarantee doon sa meron siyang personal use niya na binigyan ng 100,000, na yung 100,000 bibili niya ng panibagong baril, so dadalawa ng baril niya, lalong dumami yung baril sa Sir, area. let me clarify yung first na concern nyo, sir, regarding po doon sa mga baril. Doon po sa decommissioning ng combatants, separate po yung decommissioning ng firearms ko. So, hindi po ina-attribute yung mga baril na sinurrender in its state sa mga combatants po. On the second concern, sir, yung sa binigyan na 100,000 po, meron po kaming mga DSWD hired staff to conduct yung, sila po yung case managers, na sila po yung nag-oversee, sila po yung bumabalik doon sa mga nabigyan ng 100,000 on how they spend po yung 100,000. So meron po tayong mga hired na DSWD staff na bumabalik po doon sa mga combatants para to look for their welfare din po. So monitor. Yes po. Okay. Now, doon sa mga combatants nagsabi, may baril ako, personal use ko to, hindi ko ito surrender. Kanina, hindi niyo pa nasagot sa akin, may mga LTAP po ba ito? Na-check niyo kung meron sila mga LTAP? Mga ito? Yes, sir, kaya po meron po tayong SALW program dahil po doon sa mayroong gustong mag-register ng mga baril, ino-offer po namin yung dapat meron silang LTAP para ma-register po nila yung mga baril. So we've been doing some information campaign po doon sa mga combatants na gustong mag-apply po ng registration ng kanilang mga baril po. Okay. So, just make sure, sir, na yung mga nabibigay na pera sa mga combatants ay hindi nila mabibili ng baril. Yes, Your Honor. So, sabi niyo nga mayroong monitoring. Opo. So, bigyan niyo kami ng records ng monitoring kung anong klaseng sistema in place. Sabi niyo from the DSWD because I don't think the DSWD is capable of doing monitoring. Samantalang wala naman sila experience pagdating sa military, pagdating sa mga combatants. And wala sila sa BARM dito. Malayo sila. So, I don't think that they're the ones capable of doing that monitoring that you're telling me now, sir. Sir, doon po sa na-transfer naming pera sa DSWD, kasama po doon sa MOA, meron po kaming pera for the admin cost na nag-hire sila ng mga staff to conduct all this process po, yung pagmo-monitor sa mga Kaya nga po, combatants po. ang interested po ako, sorry sir kung para makulit na ako sa inyo, yung masiguro na yung 100,000 na naibigay sa mga combatants ay hindi nila bibilin ng baril. Yes, Na- Your Honor. Opo. Ano nga pong klaseng monitoring system meron tayo? Sir, At meron ho ba silang pinipirmahan na dokumento na itong 100,000 na ito, gagamitin ko to sa pangkubuhayan o bibili ako ng mga pagkain o pang tuition ng mga anak ko, etc. Meron ho bang ganun dokumentong pinipirmahan na ako ay nanunumpa na hindi ko ibibili ito ng baril, hindi ako bibili ng granada, etc. Sir, yung sa ano sir natin sir, nakikita po namin sir yung sa lahat ng namin na mga combatants. We saw that there is a great transformation sa mga combatants. And ang ano namin sir ngayon, kaya nga parang ginawa po namin para mas talagang holistic yung ma-address yung ng mga governors, yung monitoring. Ang ginawa po namin, in-involve namin po sila, pati po yung security sector, yung AP tsaka police. That's why yung sa LNI po, yung localization o normalization, nakausap naman na po si Gov. Bombit at saka po yung
yung administrator ng Lanao del Norte. Yun po ang gagawin po natin na talagang holistic na po yung pagtingin natin po natin dun sa mga Wala po silang pinipirman dokumento na nanunumpa na hindi nila bibilhin ng baril o kung anumang klaseng armas. Maybe have the Yusek Tanhusay from the DSWD. Magandang umaga po. Paumanhin ang pinapaabot ni Secretary Gatchalian. Nais po niyang dumalos ngayong umaga, subalit siya po ay pinatawag sa cabinet meeting ngayong umaga. Ang papel po ng DSWD ay kami po ang kumbaga ay paymaster sa mga decommissioned combatant. Matapos po sila ma-verify, ma-identify kung sino yung mga beneficiaryo, matapos po ng proseso ng IDB, dadaan po sila sa proseso ng DSWD. Doon po sa proseso ng DSWD, kinukunan po namin sila ng kanilang biometrics, kinukunan po sila ng picture para yun ang gagawing ID at re-record po namin sa aming braid system. Pero bago po makareceive ng actual cash, meron pong counseling na bahagi bago makatanggap ng 100,000. At doon, pinapayuhan po namin yung mga combatants kung paano gagasusin ang 100,000 pesos na ito. At pagkatapos po ng makatanggap ng cash assistance, ay later on, ay iboboritor nga ho namin sila sa kanilang mga probinsya, municipality kung nasaan sila. Pero very limited po yung capacity ng DSWD to monitor them. Yun nga po sinasabi ko, sorry sir, pero wala kayong capability at saka wala kayong experience and you don't have that kind of expertise to monitor combatants to make sure na sila po yung nagbagong buhay na out of that 100,000 na binigay sa kanila, yan ay gagamitin sa maayos and hindi po sa hindi magandang paraan. So, ikaw na mismo nag-amin. So, wala ho ba kayo nakitang document doon na imbis na payuhan nyo siya, dapat meron silang pinipirmahan na itong 100,000 na ito, hindi ko ibibili ito ng baril, hindi ko ibibili ito ng granada, M203, etc. Dapat may ganong dokumento para kung sakali man sila naligaw ng landas ulit, meron na tayong pinanghawakan against them. Now, we can even bring it to court or maybe pwede natin hingan sila ng refund dahil hindi natupad yung pangako o kumpiskahin yung binili nilang baril. Kahit na yan ay pinalisensya na nila. Yes. Naiintindihan niyo po ako? Yes, sir. Naintindihan ko po. And Wala, sige, go ahead po sir. wala pong dokumento, Your Honor, na Bakit po wala? ang napagkasunduan po sa task. Kasi malaking pera po yan, 100,000 po yan. Buti sana kung 1,000 lang. Opo, ang naghihintay lamang po kami ng instructions kung anong ibibigay ng IDB o ng mga panels, kung ano pong ibibigay sa amin na gawin namin yun lamang po. Pero wala pong binibigay sa amin na assignment o role o dokumento na dapat itong ibibigay namin. Ang binigay lang ho sa amin tasking ng task force ay kunin ang kanilang mga personal data, ang kanilang ID, at papipirmahin po namin sila ng payroll at ng acknowledgement receipt na nagpapatunay na yung 100,000 ay natanggap na nila. So it is not within your mandate to monitor kung talagang sila ay nagbalik loob, kung talagang saan nila ginastos yung pera na binigay ng DSWD. You're just orienting them? Yes, sir. Orienting them kasi unang-una, wala po kaming capacity. Wala pa po kaming module to that effect na particular po sa mga MILF combatants po natin. Kasalukuyan pa po namin din-develop ang module to monitoring. Ikalawa, wala po kaming budget sa GAA. Sa DSWD, kami po ay nagre-request pa sa UPAPRO para po makapag-hire kami ng mga monitoring, mga social workers at mga project development officers po natin to do the monitoring. Ay si Senator Amy nagde-defend ng budget ng DSWD. Umingi ko dito. Bago lang po, Your Honor, yung aming module na dinedevelop at hindi na po kami nakaabot nung budget proposal period. Pero sa 2025, balak po namin ipasok po yun sa budget ng DSWD para makapag-develop po kami ng case management module para sa kanila. At isa pang problema yan dahil sa pagtatag ng BARM, nagsariling mga department sila. So yung DSWD, maliban sa iilang continuing programs na nakatakda doon, talagang wala na silang presence sa BARM. Yun ang problema pati. Wala silang kaalam-alam, wala silang kakayahan, walang karanasan dito sa pag-debrief ng mga former warriors and combatants at wala rin silang kakayahan na mag-monitor pagkat wala na silang presence dun May sarili na yung BARM. Mr. Chair? Senator Bato? Yes, Mr. Chair, thank you. Yung DSWD, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta
pagbigay nyo ng 100,000 pesos, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala na kayong pakialam sa inyo, di ba? Meron sir, minsan pag may budget po na ibinaba sa amin ng UPAPRO, meron po kaming mga case management. Kaya nga, Kamustahan sir? as far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay nyo 100,000 in exchange of their surrendered yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinasabihan lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Wala, Ganun lang po. okay lang yun. Guidelines lang yun. Pero ako naman, kung akong imailip, normal yan. Nature namin yan taga Mindanao. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? Mindanaoan is have that right to buy firearms as anybody any Filipino. 'Di ba? Basta within the bounds of the law. Basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pagbili ng firearms, 'di ba? Ang importante diyan, legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual. So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating GRP at saka yung MILF, of course, pati itong independent decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga MILF, walang problema yan, basta legal lang, di ba? They are as qualified, they have the right to possess firearms basta nasa batas lang. Wala tayong problema dyan. So yung nga lang sir, gusto kong malaman yung relationship ninyo ng ID, independent decommissioning body at saka sino bang nasa GRP? Ikaw pa rin? Sinong GRP? Gerardo. Sir? Your Honor, mas maganda po yung pertaining yung anong ginagawa ng MILF after nung 100,000. Maybe we can also Yes, may ask memorandum Roger dito ng... Ali. Mr. Chair, can we recognize Mr. Engineer Engineer Ali? Mahurin Ali. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, magandang umaga po. And assalamualaikum po sa lahat. Direct na lang po ako, Mr. Chair, dun sa katanungan regarding the engagement kung paano ma-assure na yung binibigay po na 100,000 ay hindi ho gagamitin sa pambili ng armas. In fact, dito po sa peace process infrastructure, Mr. Chair, meron po tayong mechanism na in-establish po, marami-rami po yun. Isa po doon yung Task Force on Decommissioned Combatants and their Communities. Yun po ang in charge. Meron po sa aming side and then meron din po sa GPH side na sila ho yung tumututok sa kapakanan po nung nade-decommission na po. At I'm aware din po na nag-uusap po kami sa aking counterpart sa implementing panel na meron hong mga previous re-engagement activities po na ginagawa ang OPAPRO through the mechanism para mabalikan po lahat yung DCs na decommission na for the decommissioning process. So doon po nila nalalaman yung kalagayan ng bawat DC. Ang hindi ko lang po alam ay iilan na kung gaano po karami out of the 26,132 na decommission po yung na-re-engage na po ng through the support po ng OPAPRO. Yun po yung proseso na meron po sa amin with regards po doon sa pangangalaga po sa lahat po ng nade-decommission combatants po. Okay. Thank you po, Mr. Chair. With the indulgence, Mr. Chair of Senator Bato, dito sa DSWD, kasi kanina, sabi niyo, basta nabigay yung pera, konti monitoring lang, pero alam niyo po yung purpose ng 100,000, di ba? Nakalagay rito, ang purpose ng 100,000, tatlo lang po. A, for food support. B, non-food support such as hygiene kits, family kits, kitchen kits, sleeping kits, shelter kits. And C, special various needs of vulnerable family members such as children, older persons, persons with disability. Walang na-mention dito na firearms.
So ibig sabihin, bawal ang firearms. Yung 100,000 dapat hindi binibilihan ng firearms. Very clear dito. Okay? So kasi kung binili niya ng firearms yan, dapat kumpiskahin yung firearms. Di ba? Kasi hindi sumunod sa patakaran. So inorient nyo sila dito. Kaya ang sinasabi ko, dapat pinapapirma nyo sila para kung dumating yung time na nakita nyo na binili pala ng firearms, pwede nyo silang kasuhan. Yun yung purpose ng sabi ko, dapat may kasulatan at dapat may proper monitoring. Tama? Was there any instance na yung 100,000 ginamit sa pambili ng baril? Wala po kaming report on that, Mr. Shanton. Kasi kung pababayaan na natin, bigyan natin 100,000, bahala ka na dyan, dodoble kakalat yung mga firearms sa lugar. Diba? At saka isa pa, dapat talaga doon sa purpose lang ng para sa family. Very clear dito, for family lang ito eh. Wala dito yung baril. So, next time, you make sure siguro, Yes, sir. Yes, sir. Secretary Galvez, na meron silang pipirmahan Yes. at meron talagang magandang monitoring system na masiguro na yung 100,000 hindi nabibili ng firearms. Yes, Your Honor. Sir, Your Honor, to make it really very candid, lagi pag may pupunta sa mga different camps, in fact, yung mga ibang yung mga ibang combatants, gusto sir nilang ibenta ang firearms sa amin. Kaya lang sabi ko may proseso tayo na paano natin gagawin to. So kung titingnan natin sir yung firearms nila sir, parang hindi na nila sir ngayon kasi parang nakita nila kasi sa mga anak nila mas gusto nilang makatapos yung mga anak nila. Mayroon pa nga program ang NCMF ngayon na gagawin namin na mas gusto nilang mag-HUDs, ibibigay nila yung firearms. Parang ganun, parang HUDs for firearms. So yung lahat po ng mga tinatawag po natin, Your Honors, yung lahat ng strategy na pwede nating makuha po yung mga illegally possessed firearms ay gagawin po natin. And based dun sa mga consultation namin sa mga MILF, in fact, sa MILF din po, yung mga dating mga kampo na pinupuntahan ko na maraming firearms, sabi ko, saan yung mga firearms? Sir, nabayanta na namin sa kasi talagang kailangan namin yung So yun ang ginagawa po natin. Kaya po yung localization o normalization, may mga ginagawa pong kaming strategy before na normally yung mga governors po ang Sila nga nagre-reklamo, sir. pero sa ngayon po, kaya nga po ma'am, yung reklamo po nila yon ay napaabot sa amin. And kaya gumawa po kami ng Ang dami strategy. pa nilang sulat, 'di ba? Agosto may sulat, Nobyembre Yes, yes. may sulat, lahat ng gobernador at lahat ng mayor ng BARM sumusulat na itong decommissioning talagang kalokohan dahil walang may alam kung anong legal basis, hindi alam ang listahan, hindi alam kung saan napupunta yung pera at kung paano ginagamit. Ina-explain na po namin sa kanila, Your Honor. Kaya nga po, they are more than willing to get involved on this process. Kaya nga nagkaroon na po tayo ng localization and normalization.